Hello po mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Kamusta po kayong lahat and welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. At maraming salamat po sa walang sawa niyong pagtangkilik, pagsubaybay at pagsuporta sa mumunting channel na ito. At doon din po sa isa nating channel na Talkies Birador, yung nakikita nyo pong nagpa-plus dyan, nagsimula na po tayong mag-upload at mag-livestream dyan. No? So hopefully, tangkilikin nyo rin po yan. No? And may God bless us all, may God bless our country, and may God bless and protect the Marcos administration from the forces of Kampo ng Kadiliman and their minions. So pag-usapan natin mga kababayan, ang Senado pala merong tinegi. Oh, ayan, no? Kaya pala superior po ang Senado They are above the Constitution. Yan po ang sabi ni Chis Escudero. The Senate plenary is above the Constitution and above the people. Kami ang hari. Oo, wala kaming pakialam sa Constitution kasi meron kaming sariling Senate rules. Yan. So yun po yun, no? Ngayon meron po silang tinegi. At ganun din po, ito pong inyong tukmol na Vice Presidente ay nagpasaring na naman sa Administrasyong Marcos. Wala nang ginawa kundi magpasaring, manira. Yun naman po ang trabaho niya Di ba? Pero nilalabag niya ang konstitusyon. Bakit? Dapat wala kang gawin. No? Mag-antay ka lang. Mali po Di ba? Ayun ang sabi ng konstitusyon, kasalanan ng mga framers ng konstitusyon yan. Bakit hindi nyo binigyan ng mandato ang Vice President, kundi ang mandato niya lang ay mag-antay, President in waiting, palamuti, flower base, yung mga wall decor, mga decoration lang o face painting. Sa bagay, pwede niyo gawing si Sara Tokmol, gawin ninyong parang yung si Mona Lisa, pero ibang title. Adik sa kwarta. Yun ang magandang title. Adik sa kwarta, obra maestra ni Talkies. Ganon. Okay, so puntahan natin mga kababayan itong ulat sa GMA News Online. Ang sabi dyan, no? Senate killed wage hike bill, says House spokesperson. So, yan po yung sinabi sa parang video messaging ni newly appointed House spokesperson na si Attorney Abante. Ito po yung anak ni Representative Benny Abante. Siya po si Princess Abante, isang lawyer at tinalagang spokesperson ng House. Ito po ang sabi niya. In a video message, House spokesperson Attorney Princess Abante claimed that the Senate killed the House bill that will grant 200 pesos wage hike, which was approved by the lower house chamber on third and final reading on June 5th. June 5th, okay na. No? Nagka-agree ang mga Kamara de Representantes na taasan ang mga sahod ng mga manggagawa ng 200 pesos. So kung yung minimum wage ninyo ay 350, magiging 550. Natapos po yan. The Senate passed 100 pesos wage hike law more than a year earlier in February 2024. So last year, 2024, Senado naman nagpasa ng 100. Quote, let's not sugarcoat it. The Senate killed the 200 pesos wage hike bill. Last night, yung at 13, after nung yung kalayaan, araw ng kalayaan, last night was the final session of the 19th Congress. No BICAM, no compromise, no wage hike. Ayan. And the reason is simple. Ayaw ng Senado makipag-usap. Ang gusto nila, tanggapin na lang ng tao ang 100 nila. Bakit? Bakit binabarya ng Senado ang mga manggagawa? Ayun ang tanong po ni Attorney Princess Abante. Ngayon mga kababayan, may sagot si Escudero. Ano sabi niya? Ayan na naman sila. Sabi niya, ayan na naman sila. Mga kababayan, ayan nung June 9, wage hike bill
not LEDAC's priority. Wala daw po sa priority ng Pangulo yan, hindi na pag-usapan. Yan pong LEDAC bills na yan, yan yung Legislative, Executive, Development, Auto Advisory Council. Nandyan po ang parehong leader ng House, yung lower and upper house, nag-uusap sila dyan. Ano bang mga bills na gusto ng Pangulo? O gusto ng Pangulo magkaroon ng viral institute o kaya hospital, yung tatalakay sa mga mag-aaral sa mga existing viruses o darating na viruses and their antidote. Mga ganun po. O yung nuclear energy o ganyan, gusto ko nyan. O kaya taasan ng sahod ng mga guro, gusto ko nyan. Ganon, oo. Okay? O kaya death penalty, ganyan. Ganun lang po, no? Yan ang ilalagak ng sa LEDAC, pag-uusapan nila. Ano ang mas priority, ano yung less priority. So dito, sabi ni Escudero, hindi naman ito nakalagay sa LEDAC bills namin eh. Ha? Aplo pa, ang pinasa ng camera ay, ayan na naman sila. 200 pesos across the board, huling linggo ng aming session, ni hindi kasama binanggit sa LEDAC. Ba't ba ang hilig-hilig nila sa mga ganyan? O ibig sabihin, bakit ang hilig ninyong sumuway? Bakit ang hilig ninyo last to the minute kayo magpasa sa amin kung kailan magsasara na, magre-recess na kami? So sinisisi niya talaga ang Kongreso. Una, sumunod muna kayo sa LEDAC. Kasi sabi ni Escudero, kaya ako nga pinagpaliban yung presentation of article of impeachment ng June 2nd, di ba ang rason ko, tatapusin namin ng LEDAC bills. Wala naman daw po yan sa LEDAC bills, kaya hindi aaksyonan. Saka nagbigay na sila ng 100. Ang tanong, na isa batas ba yon? Ang sabi rin ng Pangulo tungkol dito sa 200 pesos hike bill nung June 5th, babasahin pa. Pag-aaralan pa ng Malacanang. Pero, isinumiti pa rin, pumasa pa rin yung 200 sa Kamara de Representantes. Pero wala na yan. Matagal na naman yan. Kaya ang masisisi na naman dito ang Pangulo. Ito pa, sabi ni Escudero, ipapasa pa lang nila yon, ba't hindi binring up sa LEDAC para napag-usapan na? Hindi ba? Siguro naman hindi ito maliit na bagay para hindi nabanggit o napag-usapan. Napag-usipan lamang pagkatapos ng LEDAC. Dapat ipinaalam din sa'yo. Baka naman may nagpaalam sa'yo, Escudero. Ayan po ang pangontra ni Escudero doon sa sinasabi ni Attorney Princess Abante na siya ang spokesperson ng House. Hindi na ito ma-open, baka sa July na ito. O sana naman may magpaalala kay Escudero, kaso is impeachment di ba? Kasi napakabagal kumilos ng Senado. Tapos kung may sila ang may gusto nila ura-urada, o di ba mga diktador lang, mga walang asal, mga kababayan. Now, punta naman tayo dito mga kababayan sa talumpati ng inyong tokmol na Vice Presidente para sa ating 127th Independence Day. So, June 12, 1898, we become independent from the Spain. Pero, sinakop naman tayo ng Amerikano. After Amerikano, mga Hapon during World War II. Tapos, Amerikano ulit. Yun na naman, wala na talaga tayong totoong kasiranlan. Tinanggal ang Amerikano, pero may totoo ba tayong demokrasya, kasirinlan? Hindi po. Alipin pa rin tayo ng mga gahaman at mga tiwaling mga leader natin. Lalong-lalo na itong si Tokmol, Sara Duterte, na ang pamilya Duterte ay mga sinungaling, mandarambong, mambubudol, yuko ang tumbong sa China. Tapos nagsalita pa itong Tokmol ninyong Vice Presidente tungkol sa salitang freedom at traitors. Tingnan ninyo. Sabi niya sa GMA News Online, BP Sara, let's not surrender our freedom to traitors. Ayun naman pala, antindi mga kababayan, traitors daw. Quote, hindi tayo lumaya para muling mawala ng karapatan at maging alipin ng iilan. Ipinagmalaki natin sa mundo ang kalayaan ng Pilipinas. Huwag nating isuko ang kalayaang ito sa mga taksil at walang malasakit sa ating mamamayan at sa ating bayan. Ayon naman pala. She is currently in Malaysia for a personal trip with her family. Personal trip, pero nakikipagkita sa mga Pilipino doon na OFWs, ng mga dutae. Ito pa sabi niya, paglapastangan sa alaala ng ating mga bayani ang pagyakap sa kultura ng pagkaalipin,
paglapastangan sa diwa ng kalayaan, ang pagsasawalang bahala sa paghihirap ng maraming pamilyang Pilipino at ang paglabag sa mga karapatan at sa batas. Ay, oo! Tama-tama, ang galing ng speechwriter mo. Nireview mo ba ito? Ha? Nireview mo ba? Bago mo sinabi ito ba ay nireview mo, inintindi mo? Ha? O, isa-isahin natin mga kababayan. Sabi niya, hindi tayo lumaya para muling mawalan ng kapatan at maging alipin ng iilan. O, sino bang nang aalipin? Sino ang tumanggal sa karapatan, the human rights of every Filipino? Sino? Sino ang naging mga alipin? Di ba kayo ang nang alipin? Kayo ang tumanggal sa karapatan ng mga mamamayang Pilipino tungkol sa peking drug war ng tatay mo at pati ikaw nasasabit ka rin sa ICC. Yung kaso mong oplantokhang nung panahon ni ikaw ay mayor at hepe mo ng pulisya si Batogo. O, kayo ang nang aalipin. Kayo ang tumanggal sa karapatan ng mga mamamayang Pilipino. Hindi nyo dinaan sa due process. Walang human rights ang mga alleged suspect. Allegedly suspect pa lang. Hindi pa nakakasuhan ng korte. Pero anong ginawa ninyo? Inutas nyo ang buhay nila. Tinanggalan nyo sila ng karapatan. Inaalipin nyo ang mga Pilipino na sa papatuloy na pagsisinungaling ninyo. Pag-apela sa emotion, paggamit ng poverty porn, at ang pag-deflect ng mga issue na dapat kayo ang sumasagot. Ipinagmalaki natin sa mundo. Oo, pinagmamalaki talaga namin yan. Pero hindi namin kayang isuko ang aming karapatan, ang aming kalayaan sa mga amo ninyong tsekwa. Lalo na yung pagiging tamilmil ninyo sa mga pangmamalabis ng mga tsekwa sa West Philippine Sea, sa pangmamalabis ng mga tsekwa ng mga kriminal sa Pogo at sa ating bansa. Di ba? Hindi mo binasa ang sinabi mo. Talagang pag-DDS, tanga at bobo. Kasi yan mga leader ninyo, mga tanga at bobo. Paglapastangan sa laatan ng ating mga bayani ang pagyakap sa kultura ng pagkaalipin. Oo, kayo yun. Oo, paglapastangan din kalayaan, pagsasawalang bahala sa Oo, kayo pa rin yun. Diba? Sa pagwawalang bahala sa paghihirap ng mga Pilipino. Nasaan ang 51 billion? Nasaan ang 6.7 trillion na inutang ng tatay mo? Nasaan yung 615 million na confidential fund? Nasaan yung 12 billion pesos na disallowance sa DepEd? Nasaan yung 3 billion confidential funds mo nung ikaw ay mayor ng Davao City in 6 years? Nasaan? So ito yan, lahat ito balik sa'yo. Sa pagwalang pagbahala sa paghihirap at paglabag sa mga karapatan at sa batas. Kayo yun. Kayo yung may pattern of impunity. Ito, sapul na sapul yung mga kaalyado mong mga batornis sa Senado. Yung mga batornis na batogago. Paglabag sa karapatan at sa batas. Yung kuya mo, diba, nananakit. Walang paggalang sa kababaihan. Yut-yut dito. Verbal and physical abuse. Paglabag sa batas o yung mga batorni, hindi sinunod ang saligang batas. O diba, tapos ikaw sisigaw ka ng paghihirap ng mga aming Pilipino? Biyahe dito, biyahe doon ang ginawa ng pamilya mo. Tapos sisigaw ka ng paghihirap? Come on! Anong nagawa mo para sa bansang Pilipinas? Ano ang nagawa mo para sa mamamayang Pilipino? Ang tanging greatest achievement mo is you are a liar. You are a deceiver. No, ganun po talaga ang presidente ng impyerno. Lahat po ng sinabi niya dito, nag-bounce back sa pagbumuka niyang napakakapal. Makapal ang muka. Sinasabing paghihirap ng maraming Pilipino. Ano ginawa mo? Wala kasi akong pondo. Really? May 700 mahigit million ka, wala kang pondo? O ibig sabihin, baka naman, Netherlands dito, balik Pilipinas, magkakatar, punta Netherlands, mag-European tours, kasama ang mga entourage, gamit ang pera ng kaba ng bayan. Yun po. Kaya wag kami
kayo ang traidor. 'Di ba? Tamilmil nga kayo sa West Philippines, oh. Ano sabi mo? No comment. Comprehensive na yung sinabi ni Congressman Paulo Duterte. Ano sinabi niya? Hindi po kami DFA, hindi po kami DND. O di ba mga kupal lang kayo? Kayo ang makapili. Kayo ang Judas Iscariot. Dati naman kayong ganyan magkakakulay kayo dati, di ba? Tapos you have the audacity to say this. Luna, let's not surrender our freedom to traitors. Oo, kayo yun. Hindi namin isasanla o isusurrender ang aming freedom sa inyo mga Duterte at minions nyo na mga traidor, mga pasaway sa saligang batas, katraidoran, there is treason, di ba? Balik na balik sa pestlak mong makapal, gunggunam. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.